Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlog. Mega love shoutout po sa inyong lahat, guys. Mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening as always. Kung nasaan man po tayong sulok sa mundong ito. Ayan. Gagawa po tayo ng reaction ngayon, guys. Dito nga po, no? Sa napanood ko po, no, sa vlog ni Ruel of Malalag. Napaka-emotional po, no, itong vlog po ni Ruel. Scout po ito ni Kuya Marius vlog. And sa tingin ko, sabi ko nga po, hindi ko pwedeng palipasin itong vlog na ito na hindi ko magawa ng reaction dahil talagang tulo po talaga yung luha ko dito. Ako pa naman, guys, napakalambot po ng aking puso at damdamin. Talagang na-touch talaga ako, naantig talaga ako sobra. Okay, dahil napaka-emotional, no? Maiyak ka talaga kung paano sila nabubuhay sa mundong ito, no? Sa situation po nila. Grabe, grabe, guys, no? Bali itong si Erica, Erica po yung pangalan nung binavlog po ni Ruel of Malalag. Bali po siya? Siya po yung panganay sa 5 magkakapatid. At yung tatay po nila nagtatrabaho po sa Manila bilang construction worker. At yung nanay nila nasa bahay lang po, hindi po makapaghanap po ng trabaho dahil nga po may 2 pong maliliit. Kaya nasa bahay lang. Ngayon si Erica, sa edad po na 12 anyos, bali siya po yung tumatayo na parang tatay at nanay dahil siya po yung naghahanap buhay. At dito nga, guys, mapanood natin kung ano po yung pinagkakitaan nila dahil ang pinapadala po ng tatay po ni Erica 1,000 lang po, kaya hindi po talaga mapagkasya-kasya. Ang nakikita ko sa kanila, guys, sa katayuan po ng buhay, pinakamahirap sa mga mahirap. Ito yung mga sinasabi ng mga kandidato, guys, no, pag nangangampanya, na kapag sila ang nanalo, tutulungan nila yung mga tao na hirap maglagay ng pagkain sa kanilang mga lamisa. Ayun, sila po itong mga tao na ganito po, na hirap talaga makakain man lang ng 3 times a day. So dito, guys, no, mapanood natin sa vlog ni Ruel of Malalag na matindi ang situation. Sa mga hindi pa nakapanood, guys, panoorin po natin. Makita nyo po, no, ang situation po nila na nakakaantig po talaga. So ito po, guys, no, may pakita ko sa inyong maiksing video, no. Ito po yung umpisa ng part 1. Ito, guys, panoorin natin sandali. Anong pangalan nito, kuya? Siya si Erica. Si Erica. Hello, Neng. Erica. Hello, Neng. Pero anong grade ka na? 7 po. Grade 7. Hindi ka na nagpasok? Hindi na po. Bakit? Nahinto ka? So mas gusto mong magtrabaho na lang? Hindi po. Gusto ko po mag-aral. Gusto mong mag-aral. So bakit sa ngayon nahinto ka dito sa pag-aaral mo bilang grade 7? Ngayon lang po akong hindi nakapasok. Ngayon lang. Bakit? Hirap ba ng buhay? Opo. Ikaw lang yung nagtatrabaho sa inyo? Si mama mo walang trabaho? Wala po, sa bahay lang po. So paano yan? Paano yung pag-aaral mo kung ganito yung trabaho mo? Alam naman po yun ni ma'am. Alam ni ma'am na nagtatrabaho ka dito. So ngayon, ilang oras ka na dito nagkukuha ng Ganina pa pong madaling araw. Madaling araw. May nabenta ka na? Wala pa? Wala pa po. Mamaya ka pa maglalako? Hapon daw po, sabi ni mama. Mainit daw po kasi pag umaga. Grabe. Ilang taon ka na rin? 12 po. 12 na, pero naghanap buhay. 13 po sa November 5. November 5 ka, 13. Anong pangalan mo? Erica? Opo. Ikaw si Erica. Ayan, Erica, anong inspirasyon mo sa buhay? Bakit ginagawa mo itong ganitong trabaho sa murang edad? Ano yung nasa isip mo na na nagpapalakas sa'yo? Bakit araw-araw, madaling araw pa lang ginagawa mo na ito? Gusto niya makatapos. Gusto niya may magtulong sa kanya sa pag-aaral. Minsan talaga po iyan ang kapag-aaral. Yun nga daw.
Minsan hindi siya nakakapasok dahil kuha daw ng dahon. Kaya po minsan nakikipagwari siya sa kapitbahay. Minsan nakakauwi po siya ng 50 pesos. Bibigay niya po sa akin. Tapos yung iba ibabaon niya kinabukasan. So sa mga araw na yun, absent na siya. Hindi na siya nakakapasok dahil sa pagtatrabaho. Minsan po kami lang talaga po nag-aanya, Mama, malinis ako sa kapitbahay para may pamili tayong bigas. Ito yung panganay niyo po, ate. Ano po, siya po yung panganay sa magkakapatid. 5 po ito sila. Opo. Ano bang pangarap mo, Erica, paglaki mo? Doktor po. Maging doktor. Kaya nagsisikap ka talaga, no? Alam naman ng teacher mo kung anong trabaho mo. Opo. Kung minsan di ka nakakapasok. Anong sabi? Anong sabi ng teacher niyo? Okay lang daw? Opo. Basta daw po, pag wala daw pong pera, ay magsabi na lang daw po sa kanya. Sabi nga po ng teacher ko, pag wala daw po ako pera, magsabi na lang daw po sa kanya at bibigyan daw po ako. Ang bait po, ano? Minsan po yung halimbawa, yung uniform niya, papansin ng teacher niya, ibang uniform niya, medyo madilaw. Yung mga kaklase niya, aayos ng mga suot. Kaya sabi ko, pag nagkapira tayo, bibili tayo ng bago mo. Ngayon po yung sapatos niya, pinagtatagaan niya. Tingin doon ang sapatos mo, Erica. Kuya, may talaga. Ito. Ito yung pinagtsatsagaan ng sapatos. Sira na pati mga kalinga po. Okay lang yun. Okay lang yun, Erica. No? Ayan, so yun po yung situation guys. Si Erica, no, hindi po siya nakapag aral sa araw na yan dahil nga po walang baon, walang pera at wala nga silang pagkain. Okay? So, nung nagpunta sila ni Royal of Malalag dyan, tanghali na, wala pa silang breakfast at wala din pong masaing. So, maghihintay pa kung makabenta ito nga yung gabi na kinukuha ni Erica. So, ganun po sila kahirap. Buti na lang, ika nga parang anghel ng langit, no, na dumating itong si Royal of Malalag at may dalang pagkain. So, yun na nga po guys, ganun po kahirap ang kanilang situation. Itong si Erica, kailangan pang magbenta ng gabi sa halagang 10 pesos. Siya na yung nangunguha at napakaaga pa lang, no? Alas 4 ng madaling araw, kailangan na po niyang gumising, ika nga, para mangunguha ng gabi at mabinta, no, para magkaroon po sila ng pagkain. At ang nakukuha daw po nila, let's say 5 anong tawag dyan? So makabinta sila ng 50 pesos. So isipin mo, dito nga sa pangunguha ni Erica, inabot siya ng ilang oras na hindi pa siya nakalimang big kiss, no, para lang kumita ng 50 pesos. So ganon kahirap guys, ganon kahirap ang kanilang situation. At dito makita natin guys, itong si Erica talagang may pangarapan niyang maging doktor para makatulong sa kanyang pamilya. So nakita mo guys, kahit na ganon sila kahirap, nandoon pa rin buo ang pangarap ni Erica na makatapos sa kanyang pag-aaral at yung kanang ambisyon na maging doktor. Talagang nakakahanga po talaga. Deserve po talaga ni Erica guys na matulungan, kaya buti na lang ito natulungan na po ni Royal of Malalag ng kanilang team, Darak and Richelle. Kaya ito po, marami na po ang nag-i-sponsor sa kanya na antig po talaga sa napanood nila, sa part 1. Kaya swerte na po ni Erica at ang kanyang pamilya. At isa din po sa nagustuhan ko dito guys, dito sa part 2 nga na vlog ni Royal of Malalag, hindi sila basta-basta nagbigay lang ng ayuda na hindi po sila nagpapahayo. Dahil alam naman po natin guys, ang isa po talaga sa kadahilanan ng kahirapan, pagka sobrang dami po talaga ang mga anak. Okay? At dito nga, 5 po silang magkakapatid at maliliit pa, parang maliliit pa yung mga bunso. Kaya nga ang ina, hindi tuloy siya nakapaghanap ng trabaho dahil kung ang anak po nila ay let's say 2 lang o 3, dahil nga siyempre sa kahirapan ng buhay. Kung let's say 2 lang o 3 tapos siyempre malaki na,
kahit papaano makapaghanap ng trabaho ang ina, kahit man lang labada. So makakaroon sila ng pera. Ika nga alalay doon sa nire-remit ng ama. Kaso lang po dahil nga may dalawang maliit, hindi siya makapaghanap ng trabaho. Kaya mahirap po talaga. So yun po no, yun po yung mga na-encounter natin sa atin. Isa din po talaga sa kadahilanan ng kahirapan, pag marami ang mga anak. Okay? Kulang sa edukasyon ang magulang, kaya po nagkaganon po no. Pero dito sa nakita ko dito guys no, sa allowance ng binibigay nga ng ama nila, mas maganda sana kung itong pamilya niya, itong mga anak niya, si Erica at yung mga kapatid na nag-aaral, kasi 3 daw po sila nag-aaral. Mas maganda sana kung recipient po sila ng ng 4-piece. Qualified po sila ng 4-piece guys no. I'm not sure no kung may 4-piece itong magkapatid na ito. Pero isang guni nila sa DSWD. Malaking tulong po 'yon dahil 3 po sila nag-aaral. Let's say kahit sa 1,000 man lang, di 3,000 din 'yon buwan-buwan. Plus yung nire-remit ng ama na 4,000, di 7,000. At kung high school, actually, pagkalam ko pag high school, 1,500. 1,500 buwan-buwan yung panganay. Tapos yung mga kapatid siguro, sabihin natin 1,000 o 500, kahit papaano, malaking tulong po yun. So sana yun ang matanong po nila no, ni Ruel of Malalag o ni Alex Librada o ni VG Scheme. No? Yung team po nila, matanong po nila sa nanay nga ni Erica, kung sila ba ay may 4-piece para nga dito kay Erica at sa mga kapatid. And then, yun na nga po, no? Ang isa sa nagustuhan ko dito sa ginawa nila, pinayuhan din nila yung nanay ni Erica na wag nang dagdagan. Ika nga, magpatali na. Dahil sa hirap po talaga ng buhay, baka mamaya, kasi ito palang tatay ni Erica, umuwi yata every 6 months. Baka naman tuwing uwi nitong tatay ni Erica, baka naman nagdideposito. So ngayon, 6 sila, baka mamaya madagdagan pa. Dahil bata pa itong nanay ni Erica, nasa 36 years old lang. So nasa kalakasan pa po yan guys. Yun po talaga ang possibility na madagdagan pa itong magkapatid na ito. Kaya sana po makinig naman no, o mapag-isipan ng magulang ni Erica na sa hirap po talaga ng buhay ngayon at sa dami na po ng mga anak nila, wag na po nilang dagdagan kasi lalo po silang mababaon sa kahirapan. Dahil pag hindi nakapag-aral yung mga anak nila, kung gaano po sila kahirap ngayon, ganon din po yung mangyari sa mga anak nila. Ika nga, cycle lang po yan. Kung mahirap yung magulang mo at hindi ka nakapagparal, hindi ka nila napadala sa school dahil nga sa kahirapan, kung gaano kayo kahirap, ganon din po sila. Ganon din po yung magiging apo nyo. Hanggat wala pong nakapasok at hanggat wala pong nakatapos ng pag-aaral at nagkaroon ng magandang trabaho, yun po talaga ang challenge. Okay? So, sana makapag-aral ng mabuti itong si Erica, masuportahan sa kanyang pangarap. At ngayon na nandyan na po ang Team Kalingap, sana pagbutihan nila, pagsipagan nila ang pag-aaral. At ang cooperation din po ng magulang ay kailangan din po talaga. Okay? So, yun lang po guys, no, ang ating konting reaction dito nga po sa vlog ni Ruel of Malalag. Scout po ito ni Kuya Mario's vlog. Suportahan po natin guys, no, Ruel of Malalag, yung team po nila, Team Rochelle, para marami pa po silang matulungan, okay? And of course, yung ating ama ng Kalingap ay suportahan din po natin, no, Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, and Ate Edna Vlogs. At sa mga bago lang po no, sa aking munting channel, huwag po natin kalimutang i-subscribe. At paki-like po guys ang video na ito para ma-recommend po tayo ni YouTube. At sa mga nanonood po ng aking mga videos, maraming salamat po sa inyong lahat guys. Sa inyong walang sawang pagsuporta, pag-comments, pag-likes, pag-shares, at lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads, ay maraming salamat. Bago ko po i-end itong video na ito, meron na po akong isi-shoutout. Muli, maraming salamat sa inyong lahat guys at ingat po tayo kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.